So, San Beda versus Arellano naman, ano. So, medyo undersize itong Arellano. So, kailangan nilang magkaroon ng pressure defense. Kaso, ang ginawa ng San Beda, dahil mas experience ito, dahil may mga players ito like Hopia and Contapay na nakapaglaro sa PBA on tour. So, may mga experience na itong kasama yung mga pro. Nagpa-practice sila, nakalaro sila sa PBA on tour, nakikita nila kung paano maglaro yung pro. So immediately nagkaroon sila ng adjustment dahil may pressure itong Arellano, nagkaroon sila ng press break. At dahil nagsasag din yung depensa ng Arellano dahil preventing the drive from the guards or dun sa mga big guys na umaatake. Buti na lang may mga big man sila na sumushoot. Second quarter and beyond, nagkaroon na sila ng 9 out of 18 sa second quarter pa lang na puro 3-point shots. At nagpatuloy yon buong game. So, paano mo tatalunin yung isang team na umiikot yung bola at tumatama yung 3-point shots? Pag ang isang team tumatama ang mga tira sa 3 points, mahirap silang talunin. May araw na ganun. May araw naman na kahit na anong ipukol nila o itira nila, sumasala. So, yun lang yun. Ginamit lang ng San Beda yung kanilang mas malakas na lineup and yung big guys na pwedeng mag-break ng pressure at kasi yung mga big man din mga stretch bigs, so nawawala yung effect o naka-counter yung zona na ini-employ ng Arellano kasi kailangan nilang sumona dahil mas maliit sila. Tumitira sa labas itong malalaki ng San Beda at pumapasok. So walang epekto yung zona na yun dahil nabe-break agad dahil sa mga tira sa labas na pumapasok. So yun lang yung nangyari sa game na yun. Maganda tong NCAA ngayon. Hopefully marami pa tayong mapanood and later on UAAP naman. So yun lang po.